Merong isang video ngayon na kumakalat sa internet kung saan merong isang lalaki, no? Tingnan nyo dito. Nakikita po siya na nag-i-spray ng kung anong substance sa loob mismo ng tren. At kitang-kita natin kung paano mas-suffocate yung mga tao sa kanyang paligid. Eto ngayon ang tanong ko. Ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito? Magpapanik ka ba? Tatakbo ka ba papalayo? Babasagin mo ba yung mga salamin? Aatakihin mo ba yung attacker? Sige nga, sabihin mo sa akin. Pero magbibigay ako ng mga detalye sa kwentong ito. Kagaya na lang nung sino ba yung lalaking yan? Ano ba yung ini-spray niya? At alam nyo ba na medyo kakaiba pala yung dahilan kung bakit niya daw ginagawa ito? Titigan nyo siya at magtatanong akong muli. Hulaan nyo lang. Ano sa tingin nyo ang ginawa niya kaya siya nag-spray ng kung ano dyan? Babalikan natin mamaya pagtapos ng video, kaya i-comment nyo sa ilalim. Ang kwento natin ngayong gabi ay ang pepper spray train attack of 2026. 放起，放起，放起！你妈的，他黑呀妈！ The incident. Ito po yung viral videos. Madami sila na kumakalat ngayon sa buong mundo. At sinasabing nangyari ito sa Guangzhou, China. Noon lamang April 30, 2026, more than a month pa lang siya. Bagong-bago pa, 'di ba? Ang setting, makikita natin na nasa loob sila ng tren. Parang MRT lang din, ganon. Iba-iba kasi yung tawag ng mga train station sa iba-ibang bansa eh. So hindi ko alam kung MRT sa kanila yan. Kung saan makikita natin na siksikan nga yung mga tao. Parang rush hour pa nga eh. Probably mga papunta or pauwi na sila galing sa trabaho. Ngayon, if you look closely, silipin natin itong lalaki sa bandang kaliwa, no, ng footage. Kung ako yung tatanungin ha, parang late 20s yung edad niya eh. Nakaitim na t-shirt ito at may suot na parang beige na bag at nakasuot pa ng salamin. Sa totoo lang, sa itsura niya, hindi mo masasabi na mukha siyang mang-aatake. Very simple lang yung damit niya eh. Which is obviously, yun yung ginawa niya, ng atake siya. Ngayon sa footage, may makikita po tayo yung parang ini-spray niya nga. Ayan. Kasi kitang-kita sa footage yung mist yung tilamsik. Alam niyo yung una ko to napanood, akala ko parang may umutot. Hindi joke yan. Yun talaga akala ko. Tapos parang pinapabanguhan niya. Naalala ko kasi, no, yung pamangkin ko po, actually nandito pa rin sa bahay namin, bumili ng fart spray sa Shopee. Yung baho, grabe. So akala ko parang ganun yung nangyayari dito. Or siya mismo yung nag-i-spray ng fart spray. And then seeing the comments, hindi pala siya parang basta-bastang parang nagpa-prank lang. Kung hindi isang malinaw na kaso ng pang-aatake. Yun talaga yung gagamitin nating word, no? Because this is an attack. Ngayon ito, yung mga taong nasa paligid po niya ay nagtatakip ng ilong, nagtatakip ng muka, nasusulasok. Yung ba parang alam mo na in distress sila. Kasi hindi lang bastang nababahuan yung itsura nila eh. May mga napapaupo na po sa sahig. Talagang yung energy, kumbaga parang defensive na, nagtatakbuhan, nagpapanik, ganon. Iisipin mo, hala, paano kung may mga bata doon? And obviously, meron kung sisilipin mo siyang maigi. Madalas kasi sa mga trend, syempre, pumapasok at umuuwi rin po sila galing sa mga school. May mga ganitong katanungan rin po sa comments, which is honestly, lagi ko rin sinasabi to, no? Gawin mo sa amin sa Caloocan yan. Iba yung mangyayari sa'yo. Napapatanong ako, hindi kaya siya nasampulan ng mga tao. Tapos napag-alaman ko na pepper spray nga pala yung ginagamit niya. So yung mga tao talagang umuubo-ubo na po. Yung iba umiiyak na talaga. Sa mga ibang versions pa po ng video, may mga ibang POV siya. Sinasabi nila, may mga sumisigaw pa raw ng pahingi ng tubig, pahingi ng tubig. Tapos yung iba naman, hulihin nyo yan, hulihin nyo yan. Pahintayin nyo kung ano man yung ginagawa niya. Of course, in Chinese. Kasi Diyos ko, ngayong alam na natin na pepper spray pala yung ini-spray niya, ang alam ko lang ay sakit po talaga niyan. Mapapaisip ka tuloy, no? Ano kayang trip ng lalaking to?
Mukha namang wala siyang specific na kaaway, no? Dahil wala siyang specific na ini-sprayan. Ano to? Mental health issue ba to? O malakas lang talaga yung sapak niya? Nantitrip lang talaga siya dyan. Bago natin alamin kung ano yung mangyayari o sino nga ba tong lalaking to, no? O kung ano ba yung backstory niya, aalamin muna natin ito. Ano ba feeling na pina-pepper spray? Hindi pa ako nakakagamit ng pepper spray po, no? Pero sa TV, di ba pag kinakailangan nila ng parang pamprotekta sa sarili, napapanood natin yan eh. Yan yung lagi nilang dara. Especially sa mga kababaihan din po sa atin, talagang mas maingat, di ba? Tapos ini-spray nila yan sa mata. Makikita natin sa TV pag napapanood natin, pag may mga demonstrations, talagang umiiyak po talaga yung mga killer or yung mga villain sa palabas, mga kawatan, hold-upper, snatcher na ginagamitan nito. So, nag-research po ako saglit. At ito pala yung pepper spray ha. Sabi sa internet, ito raw ay isang non-lethal, no? Hindi naman siya makakapatay, na isang self-defense tool na gumagamit ng oleoresin capsicum. Isang concentrated extract mula sa mga chili peppers. Okay. Kaya siya pepper spray. Obvious naman yun. Pag in-spray daw ito, nagiging matapang na inflammatory agent na direktang aatake sa mata. Ngayon ko lang nalaman itong mga bagay na to. No? Sa ilong din pala, lalamunan, pati respiratory system. So, ganun pala yun. Akala ko, tamang masakit lang sa mata. Parang hahapdi lang yung mata mo. Hindi pala. So, na-curious ako. Meron na ba ditong, sa inyo ha, ng mga nanonood sa atin, na na-sprayan ng pepper spray or na-try na to? Ano yung feeling? At bakit naman kayo na-sprayan ng pepper spray? Comment nyo nga sa ilalim. Tinuloy ko po yung pagbabasa kung ano yung effects niya. At habang binabasa ko, parang nararamdaman at nai-imagine ko na rin siya. Pakinggan nyo ha. Sabi, immediate at significant daw ito. Mabilis at damang-damam ko agad sa mata na mamamaga agad ito. Napapaklose daw yung mata ng tao and meron ding effect na parang mai-impair yung vision mo temporarily. Siyempre, hapdi nun eh. Nadadagdagan pa raw ito ng heavy tearing, yung malalang pag-iyak. Sa balat naman daw, sinasabi na may intense burning sensation, nakakalapnos, tama ba yung term? Para sa lahat ng parte ng balat mo na direktang mai-sprayan nito. So mahapde, parang sili, pepper spray eh. Ang tanong is, gaano kaya siya kahapde? Yan, hindi ko na masasabi sa inyo. Yung sa respiratory naman po, sa paghinga, ang pag-inhale daw nito, nakaka-apekto ng pag-ubo. Yan, nauubo. Nakikita natin sa video, dami nag-uubo eh. Shortness of breath, kinakapos ng hininga. Tapos ganun rin yung parang merong burning sensation sa loob ng ngalangala. Tsaka papasok daw ng dibdib. Ang ano niya, no? Na-imagine ko, na maaari daw maging cause ng temporary disorientation. So imaginein mo kapag yung paminta lang, no, pag nakasinghot ka, di ba? I'm sure naman marami sa inyo na aksidente na nakasinghot ng paminta kasi lahat naman tayo gumagamit niyan. Parang ganon, pero mas malala, may anghang. Sabi rin na itong mga sintomas ay tumatagal ng 20 to 90 minutes. Depende siguro so kung gaano karami yung mai-inhale at madidikit sa balat mo. Needless to say, hindi siya biro. Masakit siya. At hindi siya dapat ini-spray sa tao sa trend. Di ba? So, ayun na. Naiintindihan na natin kaya pala hindi rin nakakalaban yung mga tao sa kanya. Malala pala talaga siya, no? So, ang tanong, anong nangyari? At sino ba yung lokong nag-i-spray na yan? Eksena sa paghuli. So, ito na yung malapelikulang eksena. Mabibigyan na natin ng dagdag detalye yung kwento, no? Babalik tayo ngayon sa trend. Alam na natin na nasa Guangzhou Metro Train ito. Nasa Metro Line 3 daw siya. So parang sa atin lang, di ba? Iba-iba rin naman yung mga linya. Ngayon, papunta raw ito ng TU Shilu Station. Kumbaga yun yung parang next stop. Kung hindi ako nagkakamali. So sa timeline, matapos nangyari itong chaos, yung kaguluhan kanina, yung mga nag-iiyakan, naghahalumpasay, nagtatakbuhan, isang bagay po ang mangyayari at mangyayari. At ito ay hihinto ang tren at magbubukas ang pintuan nito para sa susunod na istasyon. It's safe to say na doon mangyayari ang climax ng kwento. Doon makakakuha maaari ng rest back o mahuhuli itong lalaki. Ang tanong, handa ba siya sa susunod na canon event ng buhay niya? So imagine eto na, eksena.
Naguubuhan yung mga tao, nagpipigil sila, tinitiis nila yung pain nila, nang unti-unti, bumabagal na yung tren. Ayan na, nakatingin na silang ganyan. Bumukas na rin yung pintuan, so nakakalabas na yung hangin, nalalagyan ng pepper spray. Pagbukas ng pinto, unti-unti na rin nakakalabas yung mga tao, nagmamadali, para makahinga sila ng ayos. Wala pa akong details kung paano siya exactly na ilabas po, no? Kung dinala ba siya ng mga tao or tumakas ba siya papalabas. But I think mostly ang nangyari is kinaladkad na rin siguro siya palabas, no? Isang buong station po, mula sa last station, nagpigil ng gigil at galit yung mga tao sa loob. Naipon at pagbukas ng pinto, sabi nga ni Michael V, "Yari ka! Ha 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 ha!" Nako, eto na, binugbog ang attacker. Matapos yung initial na viral video kanina na nag-spray-spray siya ng ganon, kung makikita natin, nasa sahig na po yung attacker. Naglulumpasay na. Hindi ko alam kung umiiyak na rin ba siya, pero kung ano man ang nangyayari sa kanya, masasabi ko lang, deserve. Deserve niya yan, di ba? Comment, deserve. Pero hindi pa yan lahat ha. Maya-maya lang, gaganti pa yung mga tao. Wait lang kayo. So dito, meron po mga follow-up footages. Makikita rin natin na meron ng parang mga attending officers na nakadilaw. Hindi ko po sure kung officers sila ng mismong train station lang, no? Mga staff sila doon or police talaga sila. Pero ayon po sa mga nakikita ko mga reports, tinakel na itong lalaki ng mga passers-by. Tapos kung makikita nyo yung footage, talagang kanya-kanyang duro na ng gano'n yung mga tao. Hindi mo kailangan makaintindi ng Chinese para maintindihan yung sinasabi nila. Alam nyo, nung pinanonood ko to, no, naka-auto-translate na sa isip ko yung sinasabi nila na talaga sumisigaw sila ng hayop ka, tarantado ka, buwisit ka, blip natin yan lahat ha, pero alam kong gets nyo yung sinasabi ko kasi yun yung natural na reaction nating lahat eh. Mapapilipino ka, Chinese ka, itim ka, puti ka, natural lang magagalit sa mga hayop na katulad ng lalaking ito. So nag-umpisa na rin pong magdatingan yung mga reporters at kung sino-sino man yung mga nagko-cover ng kwentong to. Tapos yun nga, sinabi ng mga tao na meron daw silang nai-inhale na something spicy, which is obviously yung pepper spray. Maya-maya lang, mula sa mga paduro-duro lang nung una, pasigaw-sigaw, hindi ko alam kung pwede po namin itong pakita, no? Kasi bawal po sa YouTube, pero yung mga tao, isa-isa na pong sumusuntok. Sumasampal yung mga babae. Sumisipa yung mga taong galit na galit sa kanya. Kasi biruin mo ha, kanina may matanda na gumigewang-gewang na, tas inaalalayan na lang siya. Imaginein mo ha, ang isang matanda po, madulas lang yan, hospital na agad yan. Paano pa yung ganitong klaseng pag-atake? Hindi mo alam kung may chance na mamatay sila. Sa totoo lang, di ba? May chance na mamatay yung matanda dyan eh. So kung tingin nyo ulit na deserve niya yung nangyari sa kanya, comment, deserve times 2. Yung iba naman na nahimasmasan po, hindi na rin sila nakikisali kasi nakikita na nila ng binubugbog na rin eh, di ba? Ang tindi na nung ginagawa sa kanya, yung iba binabatok-batukan na rin po talaga siya. So at first, wala pang komento po ang authorities sa kwentong to. Iniimbestigahan pa rin nila. Pero syempre, hindi naman po tayong pwedeng mag-discuss na hindi ko nahanap kung bakit niya ginawa yun. Or kung anong nangyayari dito. And then, I found this information about this story. Secretly filming women. Binisita ko po yung Reddit na nagdi-discuss ng kwentong ito. For information, syempre. And nakita ko itong isang comment. Ang sabi, apparently, he was secretly filming women and did that to escape. Tapos may link. Nung nabasa ko yan, what the fuck na lang po talaga ako. Ayon dito sa isang article, in-interview yung mga witnesses, syempre nagtatanong-tanong sila doon, or yung mga biktima. Actually, yun yung mas proper term din dito eh. Biktima sila ng attacker. Marami raw sa kanila yung nagkiklaim na nag-film nga ito ng mga kababaihan. Magdi-disclaimer lamang po ako ha, hindi pa siya official na motibo ng lalaki, pero ito yung kwento lamang po ng mga nandun. For now, alleged pa lamang po ito ha. Hindi ko alam kung
ano rin yung ibig sabihin nila sa pagsabi ng filming. Obviously, finifilm, binivideohan. Bastos ba yung context ng filming? O kinukuhaan niya lang ng harap-harapan? Most likely, merong bahid ng mali siya, diba? Tapos ito, kinonfront na daw siya kasi nakikita nga siyang gumagawa ng kalokohan. Hoy, ano yung ginagawa mo? Siyempre, nakakahiya. Yan. Huwag niyong gagawin. Siyempre, kung ikaw mahuhuli ng ganyan, hindi mo rin alam kung anong gagawin mo, diba? Which brings us to the reason kung bakit siya gumamit ng pepper spray. Ulit ha, disclaimer ha, ito ay ayon lamang po doon sa witness at sa article na kaakibat nitong kwentong ito mula sa Reddit ha. Hindi pa siya dinedeklara na motive. Given na 1 month na rin po kasi itong story, wala na rin akong makitang dagdag detalye pa dito. So, yun na. Ginamit niya raw itong pepper spray para tumakas. Sa totoo lang, for me, medyo comedy yung reasoning na yun. Kasi ano namang iisipin mo? Paano ka tatakas kung inisprayan mo sila lahat? Parang lalo ka lang. Or baka kinuyog na siya doon, no? Dinepensahan niya yung sarili niya kahit sa kanya dapat dumipensa ang mga tao. Hindi ko gets. Anyway, naniniwala ako na there really is something wrong dito sa lalaki and he should be checked mentally. As much as gusto ko na maayos din sana siya, syempre 'di ba, yung pag-iisip niya. Eh syempre, gusto ko rin na makakuha ng hustisya yung mga tinatarantado niya nung araw na 'yon. Including kung totoo man na nanilip or kumukuha siya ng pictures o videos ng mga babae nung araw na 'yon. Eto ha, marami po kasi talagang manyak sa trend. Miski ako na-experience ko na 'yan. Lalo na kapag siksikan po talaga. Ilang beses na rin po akong nagalit sa ganyan. Pero nung nasa Taiwan po ako last year, meron silang mga nakapost sa bawat tram, no, na i-report agad, tulungan agad if makikita may inaabuso. Hindi ko na alam yung eksakto, no, pero parang very vigilant sila na aksyonan siya. I think isa sa mga importanteng messaging dun is hindi dapat siya ikahiya na biktima ka. Huwag ka mahiya, sumigaw ka. Parang ganon. Hindi ko alam kung nakita niyo yun, sinasabi kong yun. So, I'm not sure if merong ganyan sa atin kasi honestly, hindi ko na po maalala kung kailan ako last na nag-MRT. Parang pre-pandemic pa ata. Hindi ko sure. Anong sabi ng pulis? Sadly, ito na lang yung mga detalye po na maibibigay ko, no? Na walang kahit anong nirelease na statement ng mga kapulisan at so far, wala rin silang kahit anong public statement. Hindi ko po alam, no? Yung kalakaran ng batas ng China, pero most of the time, pag nagko-cover po talaga tayo ng mga East Asian stories, parang medyo importante rin sa kanila yung privacy ng mga salarin sa kwento. Hindi talaga lahat ng detalye ay nilalabas. Unlike sa atin na talagang gusto nating malaman kung sino yung gumawa ng kalokohan, ng katarantaduhan, para hindi na maulit or maiwasan natin sila, di ba? Another thing mula sa mga pulis, na-confirm nila na pepper spray nga yung ginamit. At na-detain naman po itong suspect. Ayon sa article na ito, na dated ng May 1, 2026. Kasalukuyang pinaiimbestigahan ang mga pangyayari para ma-determine yung mga eksaktong circumstances leading to the incident. So hopefully malaman natin if totoo nga itong mga claims ng mga witness laban dito sa suspect. So ito po bago natin tapusin yung kwento natin ngayong gabi, may mga comments po ako na hindi ko kayang i-let go. Kasi may gigil din talaga sa akin sa kwento ko. May part sa akin na feeling ko ako yung isa sa mga ini-sprayan dun Reaction. Alam kong masakit at mahapdi yung pepper spray, pero sinasabi ko sa inyo kung dito yan ginawa sa atin sa Pilipinas, baka binanatan pa po yan, no? At baka hindi siya sa pintuan lumabas, baka doon pa siya sa bintana lumabas. Kahit nakapikit po yung mga tao, talagang sasapak po talaga. Miski ako, gano'n lang gagawin ko dyan Given po, no, ang isang trabahador na Pilipino, ang lala ng traffic sa atin, pagod talaga, mainit talaga ulo ng mga tao, tapos gaganyanin ka pa. Masasabi ko lang sa'yo, magdasal ka na. Kung sino man ang Diyos mo, magdasal ka na sa Kanya. Ito yung mga comment nung iba Why didn't someone clock him from behind before he injured so many people? Siguro mga bata at matanda rin po yung mga nasa other side ng footage, no? Or baka sinasave din nila yung sarili nila. Hindi natin talaga masasabi, no? Pero ito pang isa. Should have grabbed it off him and sprayed it down his throat and all over his face and then kick him square in the balls. Guy didn't give a damn about the suffering. He just caused random people going about their day. Zero empathy for him. Actually, miski ako Although, gusto ko rin malaman yung context kung bakit niya nagawa. Baka may problema siya sa pag-iisip. Of course, kahit may problema siya sa pag-iisip, palagi ko sinasabi na hindi siya excuse gumawa ng kasalanan. But gusto ko rin malaman kung bakit. Bakit siya nangyari? Bakit siya ginawa? Naghahanap po ako ng mga ganitong klaseng kwento sa Pilipinas. Kaya rin nabanggit ko yung reaction na yan, no? Meron kaya sa atin? At curious ako
paano nag-respond ang mga Pilipino? Baka mamaya ganito ako ng ganito, gawin mo yan sa Pilipinas. So, subukan natin maghanap ng ganitong mga stories. But that being said, bisita po kayo sa aking Instagram account at mag-request kayo doon. Pwede rin po sa Facebook ko, may mga nagko-comment doon, ini-screenshot ko din paminsan. Pero most likely, sa Instagram po talaga ako nagbabasa kasi very peaceful yung Instagram ko. At lahat ng messages po ay binabasa ko. At eto na yung question of the day natin para sa lahat ng gigil at galit na nakikinig ng kwento natin. Kung ikaw ang isa sa mga pasaherong nasa sitwasyon na ito, ano sa tingin mo ang magagawa mo sa lalaking ng trip na mang-spray ng pepper spray? Yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang ating kwento. 报警！报警！ 傻屌乱喷。 大哥。